General Fund. Okay, ito naman tayo. Distribution of funds for the sickness, medical assistance, or relief goods, disaster assistance. A fixed amount is provided to the regular member in case of medical illness or affected by calamities. Okay, so yun po yung mga naapektuhan. The treasurer, the fund management, paano po yung ma-manage yung mga fundings natin? The treasurer oversees the funds management, ensuring proper recording and issuance of acknowledgement receipts for all contributions. Kaya kahit ang inyong contributions ay 100 pesos lang yan, we will see to it, the finance department will see to it, ay mai-issuean po kayo ng acknowledgement receipt. Kaya hingiin nyo po yun. Malinaw po ba? Huwag kayong pumayag na wala po kayong acknowledgement receipt kasi sa sobrang dami natin, meron po kasing technicalities ito sa pagkiklaim. Kaya posible, tao lang din po, baka maglaman lang. May mga unrecorded time, at least meron po kayo maipakita. Okay. Simon Gina. Okay, eligibility for Damayan benefits. Member status. Only regular and associate members in good standing are eligible to receive Damayan benefits. Eligible lang. Okay, minimum membership duration. Members must have been part of UCPN for at least 6 months to qualify for the benefits. So, kung kailan po kayo unang magbayad ng inyong membership monthly dues, doon po magka-count ang pagbilang ng 6 months. So, wala mo na okay. So, paano po? Yun. 6 months. Wala pa naman sigurong mawawala sa atin, di ba? Kasi after 6 months pa naman. Bawal. Bawal muna. Bawal. Lord. Okay. Contribution to the fund. Eligible members must actively contribute to the members' benefit fund to access the Damayan benefits. Sickness, medical assistance, relief goods, disaster assistance. Only regular members in good standing are eligible to receive Damayan benefits. Yun lamang regular member ay makaka-receive po, entitled po sa sickness, medical assistance, and relief goods, disaster assistance. Hindi pwede yung associate member. Must have 6 consecutive months of monthly dues before claiming sickness, medical assistance, and relief goods, disaster assistance. So kung bibilangin po natin, kung mag-start po kayo today, ay mag-start na po tayo by December. Okay. If there are months not completed, the member must update their monthly dues before claiming. Halimbawa, nakalimutan, kulang na 1 buwan, nakita sa record. Tapos namatay siya. Bayaran, kung ako naman makatanggap ng 70,000, bayaran ko talaga yung kulang kong 100 pesos. Tama. Diba? Laki ng ano. Ma'am, pwede bang i-remind kami sa mga monthly due kung sinong kulang? Sureness. Okay, GC. Okay. Singilan. Next. Opo. Yes, Bishop. Bishop Mike, 1 taon ka na hindi Okay, nagbabayad. Bishop Mike. bakit po alam? Ba't ko alam? Bakit po alam, Bishop Mike, nakatawa lang Hindi doon, pa po siya bayad. Ano ba? Hindi pa Okay, the sabi. mechanics of benefit distribution. Ito na po yung mechanics natin. Claim submission. Okay, claim. Debt assistance. The bereaved member or qualified dependent must complete the Damayan claim form and submit it with required documents like the death certificate and marriage contract if applicable. Kung meron naman, kung kasal ka, Bakit naman? diba kung asawa mo ay relation mo. Completed Damayan claim form, certified copy of death certificate and death certificate and marriage contract. Okay. Okay, lahat naman. Siguro naman may mga marriage contract may mga married pa dito, di ba? Okay. Paano yung wala? Repent. Hindi kasama. May rules. Judgmental, judgmental. Pag
Stora. Magmamadali ako dito na magpakasal sa libre. Regular members shall submit the required supporting documents for the processing of the claim. Sickness. Okay. Verification process. Yung bunso. Okay. Verification process. Yung Pastor, marami pong umuwi ang ating pong merienda, Pastor. yung bunso Ating pong merienda. may sakit. Okay, verification process. Paano i-verify? Walang bantay. Ito lang po muna kayo sa kagandahan. Okay. Opo, The yung CPA asawa verifies pumasok. the claim by checking submitted documents against records to ensure that the claimant is the member in good standing. Okay. So, meron tayong claim forms na mga claim form na pipildapan nila. So, i-verify po natin yon. Mamaya, nilagay po niya doon na siya yung claimant kasi siya yung anak. Tapos, nakalagay po dito sa, dito na po tayo sa form. Dito tayo mag-sample. Oh, di ba? Ang gwapo ni Pastor dito, ni Pastor Juben. Oh, ngotang. Okay. Dito nakalagay po, kompletuhin nyo po yung inyong pag-fill up dito dahil napakahalaga po nito. Magiging questionably po ang pag-release ng mga claims kung sakaling kulang-kulang po dito. Lalo na po yung nilagay nyong beneficiary. Okay. So sa beneficiary po natin, kung sino pong inilagay nyo dyan, ay hingian po natin, kung sakaling nilagay mo beneficiary ay asawa mo, kaya nga po, dalawa pong beneficiary nilalagay. Bakit? Sample. Nilagay niyo po itong asawa mo, nauna pa siyang nawala. O, paano nga? Kaya nga po, meron siyang pangalawang beneficiary. Yan po yun. Ilagay niyo po dyan. Posible, di ba? O sabay na lang. Kaya minsan sabay sila. Di ba? Okay. So, mapakahalaga po nito. Okay. Di po tayo nagmamadali. Okay. Lahat tayo pupunta doon, pero di tayo nagmamadali. Okay. Okay. So, meron po dito, kaya nga po nilalagay dito, bahay ko doon, yung dalawa pong hindi pa tapos beneficiary. bahay. Napakahalaga po nito. Pero unang-unang ilagay mo, yun po yung unang makaka-receive. No, yun po yung magiging claimant po noon. If ever, hindi po available na po dyan, yung asawa mo, nilagay, then nawala siya, yung anak, pwede, di ba? O anong hingiin doon? Birth certificate ng anak na nakikita ikaw nga talaga ang tatay. Yan po yung mga verification. Okay. If ever may mga adopted child, proof lang na talaga namang siya yun. Okay. At ilagay nyo rin dito, short, adopted child. Para hindi na natin, mamaya ilalagay mo dyan na nasan mo siya, tapos magkaiba na dito, tapos mo sa kamansin. Wala nang makapag-explain mo na adopted child siya, ikaw na. So, magiging question po yan. Bakit napakahalaga po nito lahat ng information? Huwag po kayong mag-escape. Dahil isa po ito sa i-verify po natin lahat ng information na ito. Kaya nga po, dalawang kopya po ito kasi ito po ay ipapanotarize po natin, ipapanotary public po natin, at after po nun yung notarized copy ay ibibigay po sa inyo. Malinaw po ba? Tanong. Sige po. Paano kung ang associate ay member ng simbahan? Sino ang magiging beneficiary? Po? Pamilya niya. Member ng simbahan po. Pina-associate ko siya. Di po, individual po ang claim. Siya, kung sino po, kahit associate member siya pa rin po, kung sino po beneficiary dito, siya pa, yun po ang makakatanda. Regardless kung kayo magkasama sa church, kung head pastor ka, o associate pastor mo siya, o pinsan mo siya, whatsoever. Dahil dito po tayo magre-refer sa lahat. Another question. Yes, President. Love you, President. Updated yung bayad ng monthly. Okay, mamaya. Tuloy po natin. Ito po tayo sa pan-distribution. Sa debt assistance,
After verification, 70% of the Damayan Benefit Fund contributions will be released to the bereaved member as burial assistance. The 30% goes to the general fund. Sickness medical assistance, fund distribution. Upon submission of the required supporting documents, the fixed assistance amount shall be released to the member. The relief goods, disaster assistance, disbursement receipt, transfer of funds to the member's account. Okay, the record keeping. QCPM maintains records for all transactions related to the Damayan benefit distribution for transparency and accountability. Transactions logs, updated financial records. So lahat po, bibigyan po namin kayo ng assurance. Lahat po ay recorded kasi ngayon po ay sisikapin po ng Finance Department po ng QCPM. Quarterly, tayo po ay merong financial report ng ating mga pananalapi. Para malaman naman natin kung paano talaga pinagyaman ng Lord ang QCPM. Amen! Amen. Okay. Okay. Advantages of the Damayan Benefit Program. Question. In line with fund distribution, Sige. baka makatulong ito. Sige po. You mentioned about, halimbawa, 70,000 yung ibibigay sa bereaved family. Apo. Kung hindi naman natin hinihingi, sunod na buwan, may namatay ulit ng member natin. Where will we get another fund? Yes. Magpo-contribute tayo ulit ng 100 pesos. Upon the death of the member, we will voluntarily contribute a 100 pesos. If ever sa loob ng isang buwan, 10 ang namatay, 10 bisis din po tayo magbigay ng 100 pesos. Kaya ang request ko dyan, huwag sunod-sunod. May request. May special request po ang ating presidente. Huwag Okay, naman po magsunod-sunod. sunod-sunurin ang kamatayan. Granted. Yes. Nasagot po ba, Pastor? Isa pa no? Ay, mga po, Pastora. Sana hindi po ito magbigay ng sa atin na kaguluhan, dahil okay naman yan. Yes. As if that every death of a member, meron pong 30% na napupunta sa General Fund yeah, of QCPM. na ang inisip natin na dapat tumulong ang organisasyon doon po sa bereaved family, not to get 30% every time na may namamatay po ang ating organisasyon. Yes. The 30% ulit, I explained ko, for mobilization for the expenditures na may incurred po natin doon. Unang-una, what if the associate member ay taga-probinsya pa namatay? Doon tayo. Another, ang ating mga pang-notarize, ang ating mga office supplies. Okay, darating ang panahon, ikina-consider po namin ito. Darating ang panahon, sa sobrang dami po natin, we will hire an employee na mag-take charge nito. Kasi, kahit ako, di talaga ako mag-volunteer. Kadaming yan. Hindi. So far ngayon walang sino mang nagpapasweldo. Wala sweldo. Wala sa ating ngayon po, voluntary. lahat po tayo ay volunteer po kami. Lahat ng board and council ay ay inyo lamang po talagang Lingkod. mga lingkod, abang lingkod sa ngayon. Jensen, Yung 30% general fund. So, organization. Pastor, pwede po kayo dito, Bishop. Lahat kami gumagano ng Bishop. Dito po kayo, Bishop, please. Bishop, Joey, pwede po dito kayo para sagutin niyo po yung mga tanong. Okay. Ay, Yung 5 minutes. 5 minutes. ay general funds, which is yung unpredictable na mga situation. Mga sitwasyon na hindi natin alam o mga programa na hindi natin alam. Kasi ang any organization na may standby general funds is a strong organization. Pag wala ko tayong general funds na standby, ay napakainang organization na yun. Ulitin ko, every single centavo will be properly accounted. Walang lalabas na pera o talaga na hindi siya na-approve at na-account. So, later on, pag lumaki ng organization, tingnan, pag lumaki ng organization, ang standby fund ng organization, ang mag-benepisyo, tayo pa rin. Hindi ho yan iniipon
para for somebody else. Pag lumaki, tayo pa rin. Halimbawa, may standby na tayo ng 1 million, hindi ka na umutang ng 2 million. Basta lahat na naipon natin, that is for an organization. Yes, magagamit din po na. Tayo din. Baka may pala. Ako po. Sige po. Follow up. Start. Follow up start. Suggestion din. Naintindihan ko. Sige po. Ang suggestion is ito. I think we should put 50% doon na po sa debt. And then, maibigay natin lahat yun. Kasi, ang dating po sa atin talaga, medyo gusto kong ma-shield yung ating organization. Yes. Na tuwing namamatayan po tayo, parang as if na may turning based on this fund distribution. So, my suggestion is this. 50% of our contribution will be given all the way to debt. And then the other 50, which is para sa sinasabi ni Bishop, para wala tayong hahanapin pa doon sa 50% because 50% is for the logistics. Yes. Properly accounted. Not only logistics. Hindi, ang time na properly, okay tayo po. Ang sa akin po dito, unless atin po itong ma-change, itong nababasa ko Hindi pwede yan. Dapat po, so suggestion lang po. Tuloy naman po natin ito. Pero pa lang natin para ma-shield natin yung ating organization. Siguro 50%, halimbawa, 100, 50 pesos will be given to sa debt. Mismo. Then the 50, ihiwalay talaga siya. Doon natin kukunin yung sinasabi natin, yung sinasabi ni Bishop. Dahil may nakikita po dito, Bishop, na talagang posible itong, nakikita ko lang po, pwede nyo namang ituloy. Pero, oo, pero I mean, sabi ko nga, baka pwede i-amend natin ito. Kasi tuwing namamatayan po tayo, as if na napupunta pa yung 30% sa organisasyon na dapat tumutulong tayo lahat. May ibang organisasyon, kagaya po sa Mindoro, na pag namatayan, binibigay lahat, not even a single centavo, na hinawakan pa ng organisasyon. Now, okay nun po yun. Pero sa atin, my suggestion is this, 50 pesos, ibigay po natin lahat. Knowing na siguro 10 years pa naman tayo mawawala, ang dami na natin pera nun, na 50 pesos. While ang 50 pesos ay intended talaga para po sa organization, kung ano man yung mga gagawin natin sa organization, let's say logistics or ano pa man yan, then save po tayo doon na nagbigay naman po natin yung 50% sa debt. Wala po tayong kinuha ng even a single sa This is only suggestion. Yung 50, yung remaining 20, saan gusto mo? Saan gusto